Naiyak na lang kami. Wala nang magawa. Ang residente ng Talisay na si Liza Becus, pinagtsatsagaan ang maliit na barong-barong na itinayo gamit ang mga napulot na kahoy at yero. Doon niya inipon ang mga naisalbang gamit matapos humupa ang baha. Kwento niya, sahig na lang ang natira sa bahay nila ng kanyang pamilya. Wash out lahat. Wala na kaming gamit. Lahat-lahat, mga anak ko, wala na silang gamit. Wala na uniform, bag. Ibinebenta na lang din daw nila ang mga nakukuhang bakal, pandagdag sa kanilang pangkain. Doon lang namin butang para may pangwaan naman ng pagkain, mapatimbang na mo ba? May para pamili ng bigas. Si Meli Saberon, taga-Talisay din, di na napigilan ang mapaiyak dahil wala silang naisalbang anumang gamit. Kwento niya, hating gabi nang magsimula at mabilis na tumaas ang tubig. Wala jud kaming nahimo. Wala jud kaming napunit sa aming mga bahay, sir. Wala po kami, manginanglan kami ng tulong. Yung nililalim sa akong mga anak, wala naming tulugan, wala naming pagkain, wala kaming magamit. Yun pong may mga mapunit-punit kami ng damit, yun na lang. Aniya, 12 taon na silang naninirahan sa tabing ilog at makailang beses na ring nakaranas ng baha. Pero ngayon lang ang ganito kalala. Expected na mo, hinayra sa bagyong udit ang tinong, pero maoy nagtadlas tanan sa amo ang bahay diri. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Cebu kung saan pinakamarami ang nasawi. Una nang sinabi ng local officials na nakaambag sa matinding pagbaha ang pag-apaw ng iba't ibang ilog sa probinsya. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure, sisiyasatin nito ang posibleng anomalya sa Cebu matapos questionin ni Governor Pam Barriquatro ang nasa 26 billion pesos na proyektong dapat sanay pumrotekta sa mga residente. Hinikayat ng palasyo ang gobernador na idulog sa national government ang anumang ebidensya at impormasyong hawak niya kaugnay nito. Kaya't panawagan ngayon ng marami, hindi lang pray for Cebu, kundi justice for Cebu.